We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hello there mga kapuso, good morning, maing aga. You're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw kita sang Miyerkules, August 30, 2023. Nagapabilin nga maulanon ang panahon diri sa Iloilo City, gani padayon kita nga mag-aligmat. Mga puso, diri sa Bacolod City kag pila ka LGU sa probinsya sa Negros Occidental. Suspendido man sa gihapon ng klase bangod sa malain nga panahon. Ibalunta na ang mga nagapanguna nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Pero TV mga baha, no? Ako naman yung kapuso, Eden Prietos, live na live. Ikan diri sa GMA Bacolod Station. Subunga agad dala sa gihapon namo ng mga dalag ko nga mga balita at impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matter. Tutok na kaya rin ang pinakauli nga mga balita sa bilog nga Western Visayas. Mga puso, malapit 43,000 ka mga magpamilya ang ginabukusan sang 150,000 ka mga individual ang naapektuhan sa malain nga panahon sa nakaligad nga duha ka adlaw diri sa aton sa Western Visayas. Base sa datos ng RDRMC6, labing apektado ang mga probinsya sa Negros Occidental, Iloilo pati man Antique. Pila ka insidente sang landslide on a record man sa Antique kag pati sa Iloilo. Pagbaha naman ang naging mayor nga problema sa Negros Occidental kag Iloilo. Kahapon sang hapon amat-amat na nga nagpanaog ang tubig baha samtang nagbalik naman sa normal ang level sang tubig sa pila ka mga suba sa Iloilo labi na gid sa banwa sang Pavia. Ang DSWD6 nakapanghatag naman sang kapin 6 million pesos nga balor sang bulig sa mga apektado. Padayon pang nagasaka ang aton nga numero tungod sang sige-sige pang pag-ulan sa gihapon, especially sa side sang probinsya sang Antique kag probinsya sang Iloilo amo man sa may probinsya sang Negros Occidental. Masobra 80 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo ginbaha matapos ang wala untat nga pag-ulan. Pila ka mga residente ginrescue matapos nga matrap sa ilang mga puluyan. Yaring balita ang aton gintutukan. Nangin mamunog ang pagbubo sang ulan sa nakaligid nga duha ka adlaw sa halos bug-os nga Western Visayas. Dala ini sang habagat nga gipabaskog pa ni Bagyo Goring. Imagine na, in just 24 hours, almost ang average na ang ulan, no? Nga recorded by Pag-asa nga nagatupa sa syudad. Bangod sini wala makaluwas ang Iloilo City sa epekto sang malain nga tiyempo. Sa datos ang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council, kahapon sang hapon 86 ka mga barangay sa syudad ang ginbaha. 20 sa mga ini ang yara sa distrito sang Haro, 16 sa Mandurriaga, 13 sa City Proper, 12 sa Arevalo, 10 sa Molo, 9 sa La Paz kag 5 naman sa Lapuz. Grabe kayo iwat-iwat yun. Halos tanan kami dira tanan, lubog sa baha. Sa tabok sang barangay Kalubihan nga barangay Desamparados, halos nga naglabot na sa kadua nga panalgan sa mga balay ang baha. Sanday manong arian gani, hindi na makagwa sa ilang mga balay sa mataas nga tubig. Apang samtang wala kuno maglabot ang tubig sa second floor sa ilang balay, hindi sila mag-evacuate. Kaya ano ginobra niyo sir sa mga gamit niyo da? Entang tong na namong sa mga tag-ase. Nagputos na kami ang bayo nga preparado nga kung mag-evacuate na eh. Wala pa mo naghalin di sir how? Diway pa madapot amon babaw. Ang iba naman yung mga residente ginbutang na sa ibabaw sang taytay ang ilang magamit agot hindi mabasa. Nangin mataas man ang tubig baha sa pila ka karasada sa Arevalo. Sa barangay Suok naman ginsulod sang tubig baha ang pila ka mga balay. Gani nagpatigayon sang rescue operation ng CDR-RMO kaupo ng PCG. Panawagan naman sang CDR-RMO sa Pumuluyo, mag-aligmat ng hindi maghulat nga magtaas pa ang tubig kag mag-evacuate. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga puso sa Bacolod City naman, 7,765 ka mga individual ang ginpasulod sa mga nagkailain evacuation sites bangod sa pagbaha kag mamunog nga pag-ulan. Sa Barangay Pahanukoy, nagpatigayon sa on-site consultation ang City Health Office sa pila ka mga kabataan nga nagamasakit. Palaligban karon ang mga eskwelahan nga nagaserbe bilang temporary shelters. Yagin sulob man sang tubig baha. Sa Mariano G. Medal Integrated School, masobra 30 ka mga hulot klasihan ang apektado sang tubig baha. Talalupang doon ang mga basura nga nagtinapik pa sa bintana. Ang mga modules nga bago hindi na mapuslan, bangon nagkalabasa.
Tanan gid sir nga igkuari basta magbabaha na. Nagapabilin nga suspendido ang face-to-face classes humalin preschool tubtub senior high school sa Iloilo City. Ini ang gitpagwa ni Mayor Jerry Treñas kagabi base sa rekomendasyon man sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pila pagid ka mga LGU ang nagsuspender man sang klase bangod sa malain nga tiyempo. Sa Bacolod City kag pila ka mga LGU sa Negros Occidental wala man sang klase. Amo manini sa pila ka mga lugar sa iban pagid nga probinsya sa Western Visayas. Samtang naglabot sa 3,848 ka mga pampubliko kag pribado nga mga eskwelahan sa Western Visayas ang nasakpan sang suspensyon sang klase kahapon base sa datos ng Department of Education 6. Ang pagpanumbalik naman sang klase ang ginatugyan sang DepEd 6 sa tagsa ka mga local government unit. Break anay sa makadali sa taping sa Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes ang nag-spend sa quality time sa anak na si Zia. Nag-date ang magamay sa ilo favorite breakfast place. Sa Instagram, gin-share ni Dong ang isa ka video compilation sa photo sa ilo mini date sang Monday morning. Ginbantayan sang viewers ang Season 2 sang Unbreak My Heart. Kung sarili patilaw ni Matt, karakter ni Richard Yap ang kaakig sa mga nagsakit sa Balatiagon sang anak na si Alexandra nga karakter naman ni Gabby Garcia. Madumduman nga wala man ayon ang kasal ni Alex kag Renz matapos sini nito kiban nga may relasyon ni kagang iya Iloy nga karakter ni Jody Santabaria. Grateful si Megan Young kag Michael Daes sa success sa Royal Blood. Mas nagadalom ng misteryo kung sinugid man bala ang nagpatay kay Gustavo Reales nga karakter ni Tirso Cruz III sa mystery thriller series. Overwhelming naman ang feelings ng duha sa suporta sang fans nga ginatawag nga mga royalista. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Subong mga kapuso, no, si Bagyo Guring ang nagbalik sa super typhoon status. Si Bagyo Hana naman ang naghahana na nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Ningitutukan ni Julius Bilacaola. Nagbalik na kagabi sa super typhoon status si Bagyo Guring kag subong nagalaslas sa extreme northern Luzon. Suno sa Pag-asa, nabatak ang tropical cyclone wind signal number 4 sa southern portion sa Batanes kag sa mga isla sang Kalayan kag sa Babuyan. Signal number 3 sa nabilin nga bahin sa Batanes, southwestern portion sa Babuyan Islands. Signal number 2 naman sa nabilin nga bahin sa Babuyan Islands, northern portion sang mainland Cagayan kag northern portion sang Ilocos Norte. Signal number 1 sa nabilin nga bahin sang Cagayan, kabugosan sang Apayao, northern portion sang Kalinga, northern portion sang Abra, nabilin nga bahin sang Ilocos Norte, kag extreme northern portion sang Ilocos Sur. Nakita ng mata ni Super Typhoon Guring sa coastal waters ang sabtang Batanes. Dala sini ang hangin nga may kabaskugon nga nagalabot sa 195 km/h. Sa masunod nga inoras, magatabok ang bagyo sa Luzon Strait tubtob makagwa sa Philippine Area of Responsibility karon sa gabi, ukon buwas sa aga, base sa forecast track sa Pag-asa. Kadungan sa paglaslas ni Bagyo Guring, ang pagbaskog man sang hangin habagat. Apektado sini ang Central kag Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Gani mangin mabalod, kag delikado sa magagmay nga mga sakayan pang dagat ang magpalawod sa tanan nga kadagatan sakop sang Luzon kag Visayas. Lakip na ang dinagat. Anuman nga tion subong, ginalauman nga makasulod naman sa Philippine Area of Responsibility ang severe tropical storm nga may international name nga Haikui. Pagkatawgon ini sa local name nga Hana suno sa Pag-asa. Ini ang nakitaan 1,560 kilometers na sidlangan sang extreme northern Luzon. Dala sini ang hangin nga nagabaskog sang 110 kilometers per hour. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, malain ang panahon subong sa extreme northern Luzon. Ang inyo makitaan nga nagaduag orange, pula kag pink, ang nagapatimaan sang heavy, intense kag torrential rain sa among mga lugar. Gani dapat mangin alerto sa baha o kon sa landslide. Magaulan man sa pila ka bahin sang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa Region, Bicol kag Western Visayas. Labi pagid nga magataas ang tsansa sa pagulan sa iban nga bahin sang pungsod karon sa hapon. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.
Mga pugso, tuma nakasubo nga ginapahibalo sang inyo GMA Network ang pagtaliwan sang amon pinalangga nga kapugso, Mr. Miguel Mike Enriquez, nga nagpakig-upod sa aton manunuga sang August 29, 2023. Si Enriquez, 71 anyos, ang isa sa mga anchors ng GMA flagship newscast nga 24 oras kag nag-host sang long-running public affairs program nga Investigador. Siya nagserbi man nga presidente sang RGMA Network Incorporated kag GMA Network Senior Vice President and Consultant for Radio Operations. Siya man, mga kapugso, nag-anchor sa Super Balita sa umaga, kag saksi sa Double B sa DZBB. Siya ang nagsulod sa broadcast industry sang tuig 1989, kag naging kabahin sa GMA Network sang tuig 1995. Bugos nga tagipusoon niya nagserbe sa Filipino audience sa sulod sang 54 katuig. Ang Board of Directors, Management, kag mga empleyado sa GMA Network Incorporated ang nagkakasubo sa pagtaliwan ni Mr. Enriquez. Ang iya dedikasyon sa industriya ang magaserbi nga inspirasyon sa tanan. Kami ang nagapangamuyo sa dalayon nga kapahuwayan sang amon pinalangga nga kapuso. Super DZBB. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Mula pagsikat ng araw. 6 na minuto makalipas sa kapitaw ng umaga, namataan ang namumuong sama ng panahon. Low Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Bakit hanggang ngayon ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas? Hanggang sa pagkagat ng dilim. Nakatutok kami 24 oras. Ang kanyang trademark na tinig. Sabi nga ng ilan same pa rin. Ang naghahatid sa atin ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo tatantanan. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enriquez sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya'y 19 years old pa lang. Sa di sinasadyang pagkakataon, nang dalawin niya ang isang kaibigang nagtatrabaho sa radyo. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, why don't you try? Nothing to lose. Or read the newspaper. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, nang lumipat siya sa GMA Network, kung saan sinimulan niyang pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Oras po natin, 7:38 seguros. Bubukan natin ang lahat. Ang kanyang TV career naman, hindi rin daw sinasadyang magsimula. Nang mga ilangan ang GMA ng male anchor sa isang election coverage, bagay na labis daw niyang ikinagulat. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako Kinuha si Mike para maging anchor ng pinakabagong newscast ng GMA, ang Saksi. Nangawag nila ako for a meeting. Sabi nila gusto nila fast-paced newscast. Tapos ang gusto nila mabilis, no? Mabilis. Tsaka puro headlines lang. Nervyos ako noon. Nanginginig ako sa takot, ang lamig pa ng aircon. Basta po kayo, tataas na ang presyo ng langis bukas. Mula rito, gabi-gabi na siyang naging tagapaghatid ng balita na pumukaw sa atensyon ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang unique na estilo ng pananalita. Taong 2000, nang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike, na umaksyon at nagbigay solusyon sa mga sumbong at problema ng ating mga kababayan. At pagsapit ng 2004, lalo pa siyang naging bahagi ng bawat gabi ng mga Pilipino. Narito ang pinakarespetado, pinakapinagkakatiwalaan. Nang maging isa sa mga anchor ng 24 oras. 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ang 24 oras na investigador ng bayan, tunay na ngang walang inaatrasan. Ng eleksyon 2010, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Mano Mike. Mula giyera sa Iraq. Kahit sa anong dako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanang nangyayari dito sa loob ng Iraq. Dati, yan Ngayon, ito na, sa lupa. Pati pinakamalalakas na bagyo. Mahigit 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin,
Lahat ng bahay, sira. Tignan ninyo ang mga tao, kanya-kanyang hakot na nung mga karga ng barko na mga sakong puti. Ni isang bubong, Mel, ni isang bahay, ni isang struktura o gusali, wala ka makikita na walang pinsala. Mga nakapanlulumong trahedya. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi. Ganito ang sistema dito, Mel. Mga makasaysayang pangyayari. Bakit kayo nandito sa Vatican? Bakit nyo gustong makita si John Paul II? Ang sabi nila, Mel, kasi isa siyang mabuting tao. Sa mga sandaling ito, meron daw nagaganap na negosasyon para sa pagre-resign ni Presidente Estrada. Hanggang sa taon ng traslasyon ng itim na Nazareno. Patindi ang damdamin ng mga deboto. Isa lang ang sigaw nila. Viva! Naroon siya upang ihatid ang pinakamaiinit at pinakabagong ulat. Naramdaman ko po kanina ang silhi ng pananampalataya ng mga deboto. Our next MSAP icon is the legendary main man of the newsroom, Mike Enriquez. Ang kanyang husay, kinilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. This is an affirmation that we must be into something right and something good. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Pero sa kanyang galing sa pagbabalita, kanya rin na ipapakita ang kanyang pagiging tao lamang. Saan galing yung bagong strain o uri? Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Ng coronavirus. Good manners and right conduct yun. Kala ng mga tao, arte yun eh. O gimmick. Hindi po. Kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag inuubo ka o pag binahing ka, dapat mag-i-excuse me po ka. Sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. Nitong eleksyon 2019, pinag-usapan at naging viral din ang ilan sa mga sinabi ni Mike. Gusto ko silang singilin. Anong maasahan namin sa inyo ngayon? Maniningil ka na? Yes! Maaga. Akala naman na singilan mo. Oo, para magkaalaman. Ngayon pa lang, magkaalaman na para sa habang umuusad ang kanilang termino, na-check natin yung ginagawa nila versus yung ipinangako nila. Ngayon, ang aming minamahal na si Mike, hindi muling maririnig ang tinig matapos ang kanyang pagkikipaglaban sa karamdaman. Pero sa aming puso, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi namin kayo tatantanan. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Gabay namin sa paghahatid ng serbisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam, Mike, hanggang sa ating muling pagkikita. Sa dugang balita, mga puso, sa tunga sang malain nga panahon, isa pagid kalinog ang nagtayog sa probinsya sang Antique. Nagluntad ang magnitude 4.5 nga linog sa Banwa sang Aninii mga alas 9:17 kagabi. Kangot sini na batsyagan ang reported intensity 3 sa Banwa sang San Jose de Buenavista. Instrumental intensity 3 naman ang record sa Aninii, intensity 2 sa San Jose, kag intensity 1 sa Valderrama Antique kag sa Sipalay, probinsya sang Negros Occidental. Wala man sang may report nga kalitan nga gintuga ang among nga linog. Department of Public Works and Highways wala sang nakita kapag usmod sa ungka flyover sa gitpatigayon nga mga dynamic load test. Flyover, plano nga paagyan sang heavy vehicles. Subo nga simana. Ining gitutukan ni Zen Kilantang. Halin sang tinalikdan nga semana, padayon nga nagapatigayon sang dynamic load test kada gabi sa ungka flyover ang DPWH-6. 8 ka mga truck sang kontraktor nga International Builders Corporation nga may karga nga 20 ka tonelada ang ginpalabay sa flyover agud mahibaluan kung nangin epektibo ang ginpatigayon nga jet grouting o kung ang pagbuhos sa pundasyon sa mga poste sang flyover. Sa monitoring sang DPWH, wala sang may nakitaan nga vertical displacement o kung pag-usmod sa una nga 5 ka gabi sang load testing. Sa subong, ginatanaw naton nga pag may makumpleto kami nga number of vehicles nga padlagana na namon test
from the start up to the end of the Ongka flyover simultaneously on both lanes. Dugang pas ang DPWH sa tion nga matapos na ang series of load test dayunon subong nga semana ang simulation exercise sa diin paagyan sang heavy vehicles ang magtimbang nga lane sang Taytay. Maybe it will be conducted this week, and then after that amo na maka-control kami doon may movement masya o wala. Ginpahayag na Oropel nga ipagwa sang ahensya ang resulta o kun report pagkatapos sang patigayunon nga mga test. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition. Para naman sa aton nga globalita mudslide sa Tajikistan, nagtugas sa kamatayon sang 13 katawo samtang pagtibusok sang rescue helicopter sa isang apartment building sa Florida, USA na hulikam. 2 katawo patay sa aksidente. Nakatutok, Julius Bilacaon. 13 katawo ang napatay sa mudslides nga tuga sa mabaskog nga paginulan sa Tajikistan. Ang mga insidente ang nagluntad sa banwa sang Baghdad kag sa distrito sa Rodaki. Lunsay nahamtang sa gwa sang capital city nga Dushanbe. Sa videos nga ginpost sa social media, makita ng mga salakyan nga nagkalaguba matapos matupan sang lutag kag dalago nga bato. Nagapaandam naman ang gobyerno nga nagapabilin nga delikado ang napukit nga bahin sang pungsod. Makitan sa sini nga video nga nagatiyog-tiyog ang isa ka fire rescue helicopter samtang nagapanubo ang lupad sini. Mation-tion pa, ini ang wala na makitan. Amo na yadto ang pagtupas ng helicopter sa isa ka apartment building sa Pompano Beach sa Florida, USA. Suno sa otoridad, 2 katawo ang napatay bangod sa insidente, samtang 4 naman ang nagkalasamaran, lakip na ang isa ka firefighter. Ang insidente ang ginaimbestigaran pa sa otoridad. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. John, mga puso, hindi lang para sa mga driver kundi para sa tanan. Nakita ta naman ang pagmahal sa mga balaklon tugas ang pagmahal sa gatong. Ang pinakamaayo, magkinot. Matuod gid na Adrian, sinugani si American writer nga si John C. Maxwell, a budget is telling your money where to go instead of wondering where it went. Hindi ta kontroladong presyo sa gatong, gani mas nagakabagay nga kita na lang ang mag-adjust kag inang paagi sa insyakto nga pag-budget. Maraming salamat sa pagtutok sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami haling Lunes, tugto Biyernes. May mo ninyo malatang atong episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa atong official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kao naman si Iren Prietos, bugos sa puwersa para sa mas dakong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.